Si Duterte is an statesman. Opo. Kayo, I repeat it. he behaves like a hoodlum. Ano pa naman yung di pa ninyo maintindihan? Tama ka! Unpresidential. Ganyan kung ilarawan ng kritiko si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa kanyang pananalita at estilo ng pamumuno. Pero para sa historian at sociologist na si Prias Velasco, sumasalamin ang mga katangian ng Pangulo sa mga ordinaryong Pilipino. Laging sinasabi na bakit si Pangulong Duterte ay kung magsalita ay hindi presidential, parang nasa kalye o parang hindi statesman, ano? Dapat maintindihan ng ating mga kababayan na yung konsepto ng presidential ay hindi iyan ang katangian ng isang Pilipino, ng isang Malayan. Kung hindi yung konsepto ng presidential, yan ay ipinilit na i-impluwensya sa atin ng mga Amerikano. Hindi talaga statesman yung dating niya, no? Pero yung yung dating kasi niya sa tao, like the way he talks, no? Na although kinikriticize siya kasi nagmumura siya, pero it is something which ordinary Filipinos na yung nasa even in fact sa pinakamababa na aspeto ng ating community, ganun din talaga magsalita. Sa paliwanag naman ng political strategist na si Malu Tiquia, nakaka-relate umano ang mga ordinaryong Pilipino sa Pangulo, dahilan para magustuhan siya ng publiko. Kung tatanungin mo sa mga ordinaryong tao, mahal nila si Pangulo kasi he sounds like them, he behaves like them. Nakikita nila yung kanilang sarili sa pagkatao ng presidente. Yun yung kailangang intindihin ng mga nakapag-aral na botante. Hindi porke nakapag-aral ka, ikaw na ang bida. Sa ating lipunan, kung titingnan mo ang hati-hati ng economic class, maliit lamang ang rich, 1% lang ang class A. Sino ang nabubuo? Si class D and E. So kung si class D and E okay, at sa kanila gusto ko si Duterte, yun ang bulk ng Pilipino. Ngayon, may impluwensya ba sila? Sa tingin ko, oo, kasi nahalal nila ang isang Duterte. Sa isang pag-aaral na isinagawa sa Russia noong taong 2017, inilarawan si Pangulong Duterte hindi bilang isang diktador, kundi bilang isang unusual reformist. Bagamat ang kanyang katangian ay malayo sa tradisyonal na politiko, nagsusulong naman siya ng tunay na pagbabago. Hindi siya yung usual na leader na in-expect ng maraming Pilipino, no? Kasi ang tinitingnan natin na leader, what is being projected sa atin ng mga Western countries, na yan, laging naging postura, nakadamit, no? Laging formal, hindi nagmumura. Bakit naging reformista ang Pangulong Duterte? Sa kanyang panahon, natuloy ang mga hindi matuloy-tuloy na infrastruktura. Gaya nitong North Rail Project na yan, na 1994 pa yan binabalak na buhayin. Nasimulan ang mga hindi masimulan-simulan, gaya ng Panglao International Airport sa Bohol. Pagdating naman sa international community, the Punisher, Duterte Harry, at controversial strongman ang paglalarawan nila sa Pangulo. Ang 69th sa most powerful people in the world, base yan sa talaan Forbes noong 2018. Nag-ugat ito sa kontrobersyal na kampanya ng administrasyon na tuldukan ng pamamayagpag ng iligal na droga. Kasabay nito ang pagpuna ng ilang human rights organization sa Oplan Tokhang o War on Drugs ng administrasyon dahil sa mga paglabag umano nito sa karapatang pantao ng mga biktima. Do you think that makes you fit for the job of president? Yes, of course. Given the problems of my country, yes. I have 4 million drug addicts in my country. I said, do not destroy my country. And if you destroy the youth of my land, you are destroying my country. So that I will kill you. Bago magsimulang manalasa ang COVID-19 sa bansa, matatanda ang consistent sa paglago ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa first quarter ng 2018, ang gross domestic product o GDP ng bansa ay nasa 6.8% at isa ito sa fastest growth rates sa Asia Pacific. The development efforts of the Duterte administration has been very successful. I think this is a matter of public record. If I remember correctly, sometime in January of 2020, we achieved the lowest unemployment rate in history. And at the same time, it is also a public record that the poverty rate have been consistently going down before the pandemic. And I think this can be attributed to the administration having very clear directions and strong and sound economic fundamentals.
Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, hindi rin namayagpag ang oligarkiya. Sa unang taon pa lang ng kanyang panunungkulan ay naging mapagmatsyag ang administrasyon sa mga makapangyarihang pamilya na kumontrol sa ekonomiya ng bansa at nagkaroon ng malaking impluwensya sa politika sa napakahabang panahon. Without declaring martial law, sinira ko yung mga tao na humahawak sa ekonomiya at tumiikot. At hindi nagbabayad. They take advantage sa kanilang political power. Kabilang sa mga tinukoy ni Pangulong Duterte bilang oligarchs ay ang pamilya Lopez, ang may-ari at kumokontrol sa media giant sa ABS-CBN. Ang Congress is planning to restore the franchise of the Lopez. Wala akong problema doon kung i-restore ninyo. But if you say that if they can operate, kung may ano na sila, no, I will not allow them. I will not allow the NTC to grant them the permit to operate. Kung ibigay ninyo yung franchise because it is within your power to do it, go ahead. Alam mo bakit? Unless and until babayaran ng mga Lopez ang taxes nila. Ang nag-yes, 70. Ang nag-no, 11. July 10, 2020 nang hindi i-renew ng Kongreso ang broadcast franchise ng ABS-CBN. Press freedom! No to shutdown! The campaign of President Duterte against oligarchies are long overdue. Ganun pa man, ito ay nagkaroon ng katuparan dahil katunayan, kung hindi naging Pangulo ang Pangulong Duterte, iiral yung paghawak sa atin ng mga oligarkiya. Maging ang business tycoons ay hindi rin nakalampas sa mga mapanuring mata ng Pangulo. Itong Pilipinas, ito para lang sa mga taong naghirap. Kayo ang protektahan ko. Yung mga mayaman, talagang kalaban ko yan. Naging focus ng Pangulo ang paniningil na buwis sa malalaking kumpanya na ilang dekada nang hindi nababayaran. Lucio Tan has almost 30 billion. He has to pay. He has to pay. Lahat, he has to pay. Matapos ang mabilisang negosasyon, ang 6 billion pesos na pagkakautang sa gobyerno ng Philippine Airlines na pagmamayari ni Lucio Tan ay nabayaran bago pa man sumapit ang deadline na ibinigay ng Pangulo. Ginamit ang naturang salapi para pondohan ang priority projects ng administrasyon. Pinagbayad din ng Pangulo ang Mighty Corporation sa bilyon-bilyon nitong pagkakautang sa gobyerno. I have directed the Department of Finance and the BIR to accept Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liabilities. Ang halagang ito na isa sa pinakamalaking tax settlement sa kasaysayan ng Pilipinas ay ginamit sa rebuilding effort sa Marawi City at ganoon din sa Ormoc City na niyanig ng malakas na lindol. Saan yung big fish? Okay, I'll tell you, the big fish now, si Ayala, pati si Pangilinan. And they corrupted the Filipino people. They signed an agreement, a contract, which was not shown to the country. Pinabusisi ng Pangulo ang long-term concession agreement sa pagitan ng Manila Water at Maynilad na umabuso umano sa milyong-milyong Pilipino. So may bagong kontrata ginawa si Guevara sa Justice Department. Nandiyan na sa kanila na yon. Pag-aralan daw nila. But I tell you, you better sign the contract because it is good for the Filipino people. You do not sign it, I take over your operations, water distribution. I will nationalize the water in my country. Kanya rin pinagbantaan ng telecommunication companies na i-expropriate ang assets nito kung hindi masosolusyonan ang mabagal nitong serbisyo. I'll be straight. Smart. Pati itong Globe, ilang taon na ito? At ang sagot palagi sa akin, the party cannot be rich. Tulad ng pribadong sektor, hindi rin inabsuelto ng Pangulo ang mga manggagawa ng gobyerno.
Kanya ring pinuntirya ang government agencies na mabagal rumesponde sa pangangailangan ng publiko, ganun din ang mga tiwaling opisyal at kawani ng pamahalaan. Kayong mga kriminal nakapasok sa pulis. Alam mo, sana ang pulis maganda ang reputasyon. They have improved on their image a lot. Tumaas na yung respeto ng taong bayan sa ating mga pulis. Kayo yung ang salot ng hindi maintindihan kung pag ganun kayo ng ganun, papatayin ko talaga kayo. Masiguro ninyo yan. Wala na akong magawa sa inyo, mga kayo. Sa record ay nilabas ng Philippine National Police o PNP nitong Marso lamang, halos 5,000 pulis at non-uniformed personnel ng ahensya ang na-dismiss sa serbisyo simula 2016 dahil sa mga iligal na gawain. Samantala, noong November 2020, mahigit 800 naman sa opisyal at kawani ng gobyerno ang sinibak sa serbisyo dahil rin sa katiwalian. Tulad ng mga nagdaang administrasyon, ay hindi rin nakalampas ang Duterte administration sa kritisismo ng publiko. Mr. President, I congratulate you for your effort to see to it that the country will survive in these critical times. Hindi dapat gamitin ang mainit na kaisipan na kagaya ng mga kritiko natin. Dapat balance lang ang approach natin at mahinahon. Ang pinakamadaling gawin kasi is magpuna. No? And ang pinakamadaling gawin is to offer suggestion on hindsight. In other words, nangyari na muna, saka mo makikita kung ano yung mas magandang pamamaraan. Pero at the time na mangyayari yan, you might not have the enough information or the enough capability para gawin yung isang particular na action. No? So, muna napakadali. Ang napakahirap gawin is to actually run the government. May mga sitwasyon na ang nakakaalam lang ng kabuuan ng sitwasyon ay ang gobyerno. So, sometimes, they criticize the government from a very narrow perspective. Pero ang gobyerno kasi tinitingnan niyo ito sa mas malawak na pananaw. Mas maraming consideration ang gobyerno na nakikita na hindi nakikita ng isang ordinaryong mamamayan. Malaki rin ang naging papel ng media sa paghulma ng public opinion. Try mong panoorin yung interview kay Lee Kuan Yew ng Singapore. Isa sa nabanggit niya is, the Philippines has the freest press. To the point na sa pananaw niya, nakakahadlang na ito sa pag-unlad ng ating bansa. From my perspective, ang free press is not the problem. The problem is the accountability of the free press. No? Hindi kasi tama na i-interpret natin ang kalayaan ng paghahayag sa kawalan ng responsibilidad. Ang tanong sa atin ngayon is, who is holding the press accountable sa kanilang mga statements? So there has to be a very strong accountability. Sa kabila ng sunod-sunod na dagok na kinaharap ng ating bansa sa ilalim ng Administrasyong Duterte, kapansin-pansin na nananatiling mataas ang trust at approval rating ng ating Pangulo. Mr. President, comparing all the leaders of the world today and their respective popularity and trust among their people, you are the president most loved by his people among all the leaders in the world today. Sa survey na isinagawa ng Pulse Asia noong July 2016, sa pagsisimula ng panunungkulan ni Pangulong Duterte, lumabas na 91% ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa Pangulo. Samantala, sa September 2016 survey na pinangunahan ng Social Weather Stations o SWS, nakakuha naman ng excellent o plus 76 na trust rating ang Chief Executive ng bansa. At itong December 2020 lamang, sa end-of-the-year survey na isinagawa ng research firm na Publicus Asia, pumalo sa 70% ang approval rating ng Pangulo. Mas mataas pa ito sa nakuha niyang 65% noong August 2020. Samantala, mula sa 55% na trust rating noong August 2020, umakyat din ito sa 62%. Yung rating ng Pangulong Duterte, mataas yun. Kasi kalimitan ang tendency ng rating ng isang Pangulo, whether approval or trust, bumababa yun pag malapit ng mag-end. Saan ka naman nakakita? 75% approval, tapos ang trust niya lumalabas 62.4. Bakit nga ba maraming Pilipino ang nagtitiwala sa Pangulo sa kabila ng sunod-sunod na problema at suliranin ng ating bansa? Nakikita talaga nila yung political will niya. Okay? So something na
I think a lot of Filipinos would want to have, no? Kasi ginawa ng example during the campaign yung Davao, no? Ganito kami sa Davao, baka gusto niyo ganito na rin sa buong Pilipinas. Isa rin sa nakikitang dahilan ng mga analyst ang di pangkaraniwang personality ng Pangulo at ang pagiging responsive nito sa mga problema ng bayan. Wala siyang dinadago, sinishare niya kung anong nararamdaman niya. That's very unique in a presidential address. Pwede nating masabi yung pagiging responsive niya, no, dun sa needs ng tao. We know where Davao came from, no, from a war-torn city. Napalago niya ito, no? Nagkaroon tayo ng magandang peace and order situation despite na sinasabi nila nga, no, na iron hand yung pamamalakad ni President Digong dito sa Davao nung mayor pa siya. Pero nagiging nagiging open pa rin siya, no, sa iba't ibang sector, no. Like for example, nag-establish siya ng mga deputy mayors so that malaman niya ngayon kung ano yung mga pangangailangan talaga ng mga kapatid nating katutubo. Paliwanag ni Professor Beleno, nakuha ng Pangulo ang mga katangiang ito sa kanyang mga magulang na naglingkod din bilang mga community leader. Kasi nga yung nanay niya is a public school teacher. So yung siguro yung pamilya nila na-train sila na on one hand, no, to be a community leader, on the other hand, grounded naman sila, no, doon sa realities ng community. Para naman sa historian na si Frias Velasco, namanan ng Pangulo ang katangian ng ating mga dato, matapang, malakas, at matatag. Ang katangian ng Pangulong Duterte, nakuha niya yung katangian ng ating mga dato. Sapagkat ang ating mga dato ay larawan ng kalakasan, larawan ng katapangan, larawan ng katatagan, na ang karaniwang mga mamamayan, mas pinipili yung mga uri ng leader na tinatawag na orang desa. Yung matapang, yung malakas, yung matatag, yung mapagsusumbungan. Kaya, ang katunayan na tinatanggap yan ng taong bayan, yung napakagandang approval rating niya all throughout the last 5 years. The plan that was crafted by NEDA from the previous administration. One of the things that we wanted to achieve is the idea of having a high trust government. I think we were able to achieve that with the Duterte administration. I think random ito ng ating mamamayan and even with those of us working for the government. Alam nila na kapag sila ay nagbabayad ng buwis, hindi ito ninanakaw. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, naitaas ang sahod ng government nurses na ilang taon nang pinakahihintay ng ating frontliners. Mula sa salary grade 11 para sa entry level, naiangat ito sa salary grade 15. Ibig sabihin, kung noon ay 23,877 pesos lamang ang buwanang sahod ng Nurse 1, umangat na ito sa 33,575 pesos. Sa termino ring ito, naiangat ang sahod ng mga sundalo, pulis, bumbero, jail officers at iba pang mga kawani ng gobyerno. Kasabay nito ang pag-modernize at pag-procure ng mga makabagong kagamitan para sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sa kaligtasan ng bansa at ng mamamayan. Sa panahon din ng Duterte administration, nagkaroon ng adjustment sa personal income tax na hindi man lang nagalaw sa loob ng 2 dekada. Ito lang ang administrasyon na nakapagpababa ng personal income tax ng karaniwang minimum wage earner. Kung saan, the administration practically gave 14-month pay sa karaniwang Pilipino. Kapag kasi binawasan yung tax na iko-collect sa'yo, may gagamitin kang panggastos. At ibig sabihin, ang ekonomiya natin ay lalago kasi maraming pera na nagsisirculate. On the side of the business community naman, yung pagkakaroon ng lesser tax na binabayaran ay nahahawakan nila yung kapital nila at maaari nila itong invest sa iba pang mga businesses. Yun nga ang sinasabi natin, hindi kinakailangang taasan ng taxes para umunlad ang isang bansa, para may magastos siya. Sometimes it's better to cut the tax para may maiwan sa mga kumpanya para makapag-innovate pa ito ng panibagong mga produkto. Kasi kung sinasakal mo ang isang kumpanya at kinukuha mo ang pera sa kanya, nawawalan siya ng pera para gumawa pa ng panibagong mga produkto. Sa Duterte administration, naisabatas ang Rice Tariffication Law na nagpababa sa presyo ng bigas na isa sa mga pangunahing produkto na kinokonsumo ng mga Pilipino. Sa administrasyon din ito, naisoli sa Pilipinas ang mga Balangiga Bell na kinuha ng mga sundalong Amerikano mahigit 1 siglo na ang nakalilipas. The bells are returned. Credit goes to the American people and to the Filipino people. Period. Mabuhay ang Pilipinas. Sa panahon ng Pangulong Duterte, pinapatunayan na ang Pilipinas ay isang matatag na republika. He strengthened the institution, he strengthened the bureaucracies.
Sa panunungkulan din ni Pangulong Duterte na rehabilitate at naibalik ang ganda ng Boracay. At nalinis naman ang Manila Bay na ilang dekada nang napabayaan. Kasama ba namin kayo sa challenge nito? Ang pagmamahal at malasakit ng administrasyon sa mga Pilipino ay higit na nakita sa pagharap nito sa COVID-19 pandemic. Kabilang na dito ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga pinakaapektadong pamilya sa ilalim ng Social Amelioration Program. Maraming salamat po sa gobyerno natin at binigay talaga yung nararapat na tulong para sa bayan. Isa ito sa mga naging patayan ng publiko para hiragin si Pangulong Duterte bilang top government official na may pagmamahal at malasakit sa bansa at pakikisama sa mga Pilipino. Ito ay batay sa pahayag survey ng Publicus Asia na ginawa nitong August 2020. Bakit si Duterte? Wala akong nakitang nangangampanya na ang dala-dala sa kampanya ay bandila. At hinahalkan ang bandila as campaign framing. Very unique ang framing. Mahal po ang Pilipino. Huwag niyong sasalyahin ang Pilipino, not during my term. I am nakikinig na sa silanganan, alap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Ang matatag na pagtindig ng administrasyon laban sa mga kritiko sa labas ng bansa ay patunay ng ating pagiging malaya. At ang kanyang pamamaraan ng pamumuno at pagtugon sa mga isyong panlipunan ay refleksyon ng interes ng sambayanan. I think is a very strategic leader, no? Tinitingnan niya kung ano yung mga aspeto na pwedeng baguhin at tinitingnan niya at sinasabi niya rin, no, yung mga bagay na hindi na kaya. Tapos na ang panahon sa Pilipinas na hinahangaan ng mga politikong magaling magtalumpati. Nandito tayo sa era, nandito tayo sa panahon kung saan ang karaniwang Pilipino hinahanap yung leader na nagsasalita na nanggagaling sa kanyang puso, na nagsasalita ng kagaya ng kanilang uri. At yun ang dato. Kaya sa aking paningin, ang Pangulong Duterte ay isang makabagong dato ng ating panahon. Despite the criticisms Duterte administration, history will judge him fairly and history will judge him to be a successful president. Taliwas man sa ating kinasanayan ang personality at ang estilo ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte, mahalaga na timbangin din natin ang nagawa ng administrasyon para sa bayan at para sa Pilipino. User, bakit sobrang depensa mo sa mga Duterte? Alam mo naman may kasalanan sila. Why? Just why? Unlike you, wala kaming alam mo naman may kasalanan sila. We let the courts do that. And it must be a fair court. Number one. Number two, we also rely on evidence on the good governance of the Duterte administration, 2016 to 2022. Okay? Let's start with healthcare. Plus the Universal Healthcare Act, zero billing, okay? 100 million per month to the PGH. Yan pa lang, that was just healthcare. Oh, and by the way, fully implemented PCSO, ang daming pinamigay na pera to the point that the patients would not pay for anything. Zero billing na nga sila sa ospital, libre pa ang gamot. Okay? Naramdaman namin yung mga yan. Next, free tertiary education. For the person to push this and make it part of his anti-poverty agenda, bulag ka na lang kung hindi mo na-appreciate the kind of good that has brought about. Look at how much poverty was reduced during the Duterte time. Not only that, minimalized, not saying zero, hindi kami tanga na nag-expect ng perfection sa presidente. But there was enough infrastructure programs that were finished not just on time, but in many cases earlier on. Okay? Stop moving the goalpost. Hindi pa ako tapos sa iyo. Oh, ano pa? Peace and order. Like it or not, whatever it is that he did, we were safer in the streets. My kids could come home. Hindi sila na-hold up. I have 4 kids. 3 of them na-hold up. 1 of them twice. Right? So, wag mo akong sasabihan na, alam mo naman may kasalanan sila. Patunayan ninyo yan.
Kayo naniniwala kayo ng sabi-sabi ng media, hindi nyo man lang tinanong bakit hindi sila nag-file ng mga kaso kung mayroon man silang problema sa mga Duterte. Excuse me. Diba? We rely on evidence. Empirical evidence, ha? Hindi yung mga sabi-sabi na may nag-imbento ng 30,000 naniwala naman kayo. So, bakit kami naniniwala? Bakit todo depensa? Because there are people like you who believe without, who believe certain institutions just because they said so. Wala kang discernment, wala kang investigation, and you did not bother to ask why it was that people from all classes, and I mean all classes, felt safer under the Duterte administration. Yes, I will keep defending the one president who made us feel better about ourselves, who made us feel safe, who made us feel seen, who finally revealed the ugly truth about past administrations who kept telling us, kayo yung white knights, sila yung white knights, this was a battle for good and evil, tapos sila yung mababait. Anong nangyari nung nakaupo na sila? Ilan ba ang hinakot na pera para lang maipanalo yung kandidato ng mga dilaw na natalo naman sa Duterte administration? That should have put the idea in your head that nobody was feeling safe anymore, or very few people were feeling safe anymore. Palibasa, all you think about is yourselves and your limited opinions were reflecting only your class bias. Please, get out of your echo chamber.